ng Omega, but for Twisted Minds, excited ako kung paano nga ba nila papaganahin ito. Pumasok na tayo sa Land of Dawn. Welcome to Game 1 of this Best of 3 series. Chomid, man, nakaka-excite! Oh my gosh, ngayon na lang uli ako makakita ng isang fighter na mailalagay doon sa mid lane. Parang sa ibang mga international tournaments, no, may mga ganun eh. May mga nilalagay sila ng XP, pero matagal na yun. Di ba? Oh, wait lang. Ang lakas uminvade niyan. Kaso, ang medyo problema nila dito, na-counter sila nung Ruby. Kasi even if sabihin na natin, no, nakaka-hype yung idea ng Chomid, there's still a Ruby on the other side na medyo mahirap laruin kapag ikaw yung naglalaro ng Cho. Kasi lagi nandun yung idea na pwede kang cancelin na Ruby. And I have to agree, no? And I think may reputasyon din sa MDL dito si Super Yoshi na talagang halimaw daw mag-Ruby ito. Ito yung tipo na sinasabi nila kapag nag-Ruby na, walang nakakapag-assassin sa Ruby na to. Mahirap talaga. Nakita natin last week no, kung paano yung mga cancellation dun sa mga assassin tsaka sa mga maliligot na heroes. And excited ako kung paano ang tapatan yan. Mamaya makikita din natin. Pero medyo tahimik itong laro na to, no, kung iniisip natin. Mararamdaman na nag-iingat ang parehas na kupunan. Ang pinakaunang turtle natin ay lalabas pa lamang. Ano bang pwede natin ma-expect na iba pa sa early game natin? I would say, yun nga, sinabi mo na nga medyo relaxed yung laro. Kasi dependent sila dito sa mga pick-ups na pwede makuha ng Twisted Minds, especially with Hajizi on that show. Kaso, ang medyo kalungkutan dito, kulang sila sa damage, technically speaking. I'm gonna be honest, medyo Diyos yung Pobius sa early game for the side of Smart Omega. But, kailangan din nila maghintay ng kanilang timings kasi hindi rin ganun kataas ang damage output ng Smart Omega considering na may Florin sa side ng Twisted Minds. Oh yes, at grabe din ang sustain doon sa late game. May laban ata sa mid, si Haji! Naku, hindi ata makakatakas. Pero nandun yung pinakauling sa pack ng Jin Kundo habang si James bumabati na nga rin lang. Nag-level 4 siya dito. Andoryu, dumadive na nga rin. Nagamit yung Shadow Kill, pinisuluan ng dalawa pero buhay pa rin. Itong si James at makakaligtas. 2 minuto na, wala pa rin first blood. Sisimulan na nga ng Omega ang pagong na ito. Medyo nalugi ang Twisted Minds sa trade na yon, kaya naman mukhang hindi na mag-i-invade pa o hindi na lalaban pa ang Twisted Minds para sa pinakaunang pagong. That's the first turtle going to the barangay. Grabe si Jomo. Harang na harang yung right side, so hindi din makasilip si MP the King. Although wala namang green doon, pero hindi niya makita yung timer yung purple buff, so hindi rin makaka-invade yung Twisted Minds. Ay, hindi nakapindot, pero may flicker din na na-commit. 2 ultimates from Smart Omega. Actually, 3 ang naibitaw nila bukod doon kay Gandoryu kanina. And ang bilis. Kumbaga, yung bagal ng early game kanina, pag tungo ng 2 minutes, biglang rumatrat no? Ito yung nagbibirahan sila, pero walang namamatay. Oo, ambahan lang. Ambahan lang. Ito yung matinding ambay, yung may konting pahapyaw ng suntok. Oh, and mukhang grabe yung item pickup dito ni Joma. Pinakaunang item, Recta Sky Piercer, no other damage item, Midnight. Yan na ba yung bagong build ngayon sa Granger? Well, sa totoo lang, kailangan din kasi nila mag-snowball talaga. Kasi alam naman natin ang tapatan ng isang Granger at pati na rin ng Irithel. Pagdating ng late game, ang problema mo sa Irithel is tatalonan ka lang yan, heavy crossbow, tapos mag-Wind of Nature, papatayin ka bigla. So kailangan talaga, ang idea dito for Omega is makapitalize nila yung early game na pwede nilang makuwang snowball. Tulad nung sa Gold difference kanina, very typical na kailangan lumamang ng Omega, kailangan nila ma-close out. Kaya nga maganda yung tapatan kasi parehas na parehas na natural playstyle. You have the late game on the side of Twisted Minds, but for Omega, requirement sa kanila yung early game momentum. At kamuntikan na naman si Hajizi doon. Super Yoshi using the I'm Offended para makahila ng isa at nandun na nga nakaalalay pa si Ukir. So kung may nahila sila doon, automatic sana bibirahan agad ng Ultimate plus the Deadly Grasp. Batik agad yun, no? And ito yung sinasabi ng mga coaches kanina, no, na meron itong si Super Yoshi, no, yung aggressiveness na hinahanap talaga ng Smart Omega. May mga ginagawa rin naman ng Twisted Minds dito na para maprotektahan itong si Super or mapigilan yung mga ginagawa ni Super Yoshi. Pero ito early game pa lang naman ito no. Kumbaga, kailangan nila munang mapunuan yung mga prerequisite dun sa kanilang lineup kundi yung damage patungo dun sa 5-minute mark. At sakto-sakto, no, lalabas na ang pangalawang pagong ng larong ito. Omega na naman ang mauunang maghawak. Pero nandyan naman ang kupunan ng Twisted Minds, Hajizi! Ayun na naman yung I'm Offended habang nagtatalo na dito si Luis. Hajizi ay nakatakas with a Shumpo. Nag-aantay siya dito ng sisipain pero dito si Heavy the King. Gagamitin niya ba yung mamaya lang? Pero yun na nga, nagamit na rin yung flicker from Haji. At ngayon ay pumasok din ang mga member dito ng Smart Omega habang andun yung heal. And this time, Shadow Kill. Pinagsaluan ng 5 Luis with the first blood. Habang si Luis ay umaabante pa rin. Andun yung Eternal Guard. Grabe naman yung pag-zoom ni Luis. Kailangan naman din ni Alpade. 2 ang nakapitan doon, flicker from Luis. Pero masyado na atang malalim. Andon
Andorio ay nandun din. Uy, nakabita na Shadow dito. Tamang normal hits lang. Andorio with a kill. Wow, grabe yung pag-zone out ng Cebuano Prodigy. And that's gonna be another kill. Going to the hands of Omega. Grabe yung combo nila doon. Mula sa Cebuano Prodigy na si Luis, ay biglang pumasok naman ang bangungot na si Andorio. That's the second turtle for Omega. Sinugod yung barangay sa Manila galing Cebu. And ito yung sinasabi natin kanina na lamang din talaga yung forwards dito sa game na to. Especially the fact na kapag tinignan nyo yung lineup ng Twisted Minds, medyo wala silang natural takedown. Lalo pat nagamit yung flicker kick mula dito kay Hajizi sa ibang target. And ang masama doon, na-cancel pa. Hindi nga si Super Yoshi yung kumancel eh. Yung damba lang ng Phobius, yung passive lang, hinit niya rito si Hajizi, hindi nakasipa yung Cho. And after nun, nag-disperse na kagad yung Twisted Minds. At napakahirap din naman, even if may na-burn na flicker doon sa kabila, parang nawala na rin sa angulo yung Way of the Dragon. Kaya naman makakapag-push dito ang Omega ng isa pang Torre sa may bandang ibaba. Pero si Andorio ay mukhang makakatakas naman. Maliban na lang kung biglang piplikeran, pero hindi naman available. At grabe, pinagpapaparin na si James. Ang sakit. James dito ay kailangan ding lumayo. Sumabog na rin yung aura dun sa may bandang ibaba. Grabe ang Smart Omega dito. Nagmamadali 6 minutes pa lamang ay pumutok na yung blessing doon sa may bandang ibaba. At mukhang nalulugi na ang Twisted Minds. It is already a 3,000 gold lead for Omega. At makikita nga natin sa ating BPI gold leaders na napakayaman na ni Jong. Oo, kumbaga malaki na yung deposit dito ng Smart Omega. Worth it ang kanilang investment sa early game aggression, especially ng Sky Piercer. Kasi yan ang isa sa mga pinakamalaking timers na ihintay mo sa isang Granger. Pero again requirement lahat to sa Smart Omega. They might be happy as of now na malaki yung kalamangan nila pagdating sa gold. Pero kailangan mo pa rin hanapin yung paano natin tatapusin tong game na to. Kasi kapag umabot tayo ng late game, malaking problema yung Joy at pati na rin yung Irithel. Especially the idea na may heal din kasi from Florin. Tapos, ang medyo masakit pa rito sa side ng Smart Omega, lahat ng mga ibabato nilang skills kailangan pang tumama. And sa side ng Twisted Minds, pipindot lang si MP Daking ng ulti at pipindot lang ng basic attack dito si Outplate. Oo, ang nakakatakot dito yung mukhang nazo-zone out na rin ang Twisted Minds mula sa kanilang mga Torre. And this is going to be the last turtle of the game. Makakapag-push naman ng bahagyan Twisted Minds sa may bandang ibaba. Pero nandito ang 5 katao mula sa barangay para lumaban sa huling pagong ng larong ito. Sama-sama na talaga sila dito. Pero andun naman yung setup mula kay Super Yoshi. Haji C will go down. Wow! Si Everything ay nahuli din. Pero tamang dash. Pero inaabol pa rin ni Luis. Andun na rin yung ultimate mula dito kay Escalera. Pero dire-diretso na ang pagsugod. Ito na ang bangungot mula sa barangay. James ay kailangan din lumabas. Flick at Bobokir. So, we win the double. 3 agad ang napatumba. Grabe naman yung aggression na nakikita natin mula sa barangay. Midnight, sulit ba na ang daming flicker na binato para sa mga kills na yon? Sulit yun kasi again, requirement to from Smart Omega. Pag di nila ginawa yan, baka umabot pa ng late game and ito yung sagot nila. Para matapos namin yung game, ibigay natin lahat. Oh, Haji! Oh, speaking of bigay, bibigyan ata nila dito itong si Luis. Pero ito yung attack ni Super Yoshi. Hindi ko na naman mag-iipon nila pero namatay din itong si Luis eventually. And Lord ay nangyari na. Kukunin na dito ng Smart Omega. First Lord of the game ay mapupunta sa kamay ng barangay at may 1-for-1 trade ba sa may bantang mid lane. I think it goes to show naman na agad Midnight na nalugi ang Twisted Minds sa trade na yon. Yep, even though nakuha nila yung kill kay Phobius, that's very hard to get. Ang dami nilang binurn na resource. And now, with the Lord, hindi nga kinuha yung pangatlong pagong. Saktong-sakto yung timing dito ng Smart Omega kasi pwede nilang gamitin to sa baba pa. Wala ng holy defense yung Torre sa may bottom lane. Hindi sila abot sa passes game na 906 pero at the very least for Smart Omega, this is a good time. Kasi dito ka na makakapagsimula na i-freeze yung mapa at hindi na hayaan makapag-farm pa si Outplate. Oo, at kung makikita natin sa Infinix in-game equipment ay papunta na rin ang Sea Halberd. Dito ang Granger. Kaya naman mababawasan pa yung healing na nang manggagaling sa side ng Twisted Minds. Mid lane ang unang pupuntahan ng barangay with a 6k gold lead. Nasa angulo si Super Yoshi pero hinihintay pa nila magpakita yung Lord. Paubos na kagad ang mga holy blessing dito at ngayon naman ang Smart Omega ay nagre-ready rin kalahati si James. Haji C nag-aabang din. Andun yung mga pokes per Bukir. Pero ang problema ay hindi ata nila mapipigilan ang pagsugod ng barangay. Gitna naman na magiging punteriya. Andorio nag-aabang din lang. Naghihintay talaga sila ng chance na makapasok lang! Ayun na nga yung pagpasok na inaanday ng Smart Omega. Ukir with a kill. Habang Gio may nakaisa na nga rin. Unti-unti bumabagsak ang Twisted Minds. Sila ang literal na nag-twist dito. At si James ay lumikod na rin. At dire-diretso na ang barangay para sa kanilang game number 1. And Super Yoshi with that flicker, I'm offended.
para makuha ang dalawa sa Twisted Minds. Takes game number 1 of this best of 3. Isa na lang para sa barangay. Grabe, ito yung sinasabi nila, yung meta ni Super Yoshi, but also the chemistry from Smart Omega. Unti-unti na natin nakikita, napakaganda nung latag nung kanyang ulti flicker. Tapos kasama pa doon yung Eternal Guard. Wala talagang galawan mula sa Twisted Minds. At